Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan dyan at mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. So, ito po ay patungkol doon sa upload ni Epifanio Labrador na ang pamamahala raw, lalo na yung kapatid na Felix Manalo at yung kapatid na Eduardo Manalo ay palagi niyang sinasabihang mongoloid. Mongoloid raw, mongoloid. Tapos wala raw siyang kasalanang nagawa maliban doon sa minura niya. Tapos sinabihan niya ng mongoloid. Yun lang daw ang kasalanan niya. Hindi raw niya alam na yung kaso sa kanya ay nagawa niya. Yung qualified theft. Sa palagay niyo mga kababayan, ang batas ay naglalaro. Nakikipaglaro lang ba sa kanya na andon talaga meron siyang warrant of arrest na release na yun, ibig sabihin no bill pa nakalagay doon. Ngayon ito namang mga kababayan natin na iba na sa halip na tanggapin kung ano yung totoo, ang ginagawa sinusuportahan pa nila yung kriminal. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi sila naniniwala na may ebidensya na nga, hindi pa naniniwala. Nakapagtataka lang, bakit ganon? Kung kailan may ebidensya, ayaw maniwala. Mas naniniwala pa sila sa mga kuro-kuro at mga puro palagay ni Epifanio Labrador na wala namang pinagbabasihan. Wala namang ebidensya. Puro lang daw, raw. Yun lang ang kanyang talagang pinaghuhugutan. Tapos ayun na, napansin niyo sa isang video, nagpasalamat siya kasi may mga supporters siya na nagbigay sa kanya ng 50,000, 60,000 para pang support sa kanya. Nako, mga kababayan natin, pinagpagura niyo yung pera na yun. Tapos ibibigay niyo lang diyan sa kriminal. Naluloko lang kayo diyan. Niloloko lang kayo. Di ba? Niloloko lang kayo. Kayo ang naluloko. Kayo ang nauuto. Kaya kung ako sa inyo, nako, mag-isip-isip na kayo. Mahirap yung pinaghahanap. Kaya hindi nyo ba napapansin? Simulat sa palang pagbablog niya, lagi siyang naka-face mask. Hindi kanya magawang i-open ibukas ang face mask. Ipakita ang kanyang talagang totoong mukha. Bakit? Gamit nyo yung sentido común nyo. Isa lang ibig sabihin yan. May itinatago yan, may tingnan nyo, tumakas, di ba? Tumakas siya. Galing sa lungsod, galing sa city, pumunta ng bundok. At ngayon, yung pinaka-background niya na maganda dati, ano na ngayon? Di ba? Kawayan na lang at saka mga kugon, mga kahoy. Di ba? At nakatakip pa rin yung mukha. Di ba? Ibig sabihin mga kaibigan, talagang totoo yung kaso niya, yung qualified theft. Yung mga tinuruan daw niya, yung mga martial arts na mga students niya, ang ginawa po ay itinakas yung pera. Tapos tayo naman, ito naman yung mga iba naman, yung reaction mo birada ko, ang niya, na pag nag-react, bibirahin niya yung mga nababasa, napapanood niya lang niya sa YouTube, tapos bibirahin niya na wala namang ebidensya. Ito nga yung ginawa sa Iglesia ni Cristo. Wala namang siyang maipakita ng ebidensya. Hanapan mo, wala namang maipakita, di ba? Wala maipapakita. Lahat na lang, puro na lang siya, puro siya haka-haka. Sa palagay ko, ang pakiramdam ko, di ba? Ganon ang niya ganon ang pinaka-termino niya. Sa palagay ko, pakiramdam ko, ayon sa narinig, parang yung si Aling Marie. Siguro mag-ama na naniniwala lang doon sa mga sabi-sabi at sa mga naririnig. Di ba? Hindi kagaya ng sa amin na talagang ipinakita sa kanya. Pirma, nakaano pa yung judge. Pirmado pa yun ng judge. At saka ayun, talagang na-release yun ng korte. Regional Trial Court. Di ba? Andun siya, qualified thief ang kaso niya. Pag nanakaw, tapos kayo sinusuportahan yung taong magnanakaw, mag-isip-isip na kayo mga mahal na kapatid at mga kaibigan, mga kababayan. Huwag na tayong paluloko dyan. Dapat talaga sa
sa mapagmura na yan at saka sa mapagtungayaw, mapanglait, di ba? Kung makapagbitaw ng salita, wala nang kasing sakit. Tapos ngayon wala raw siyang kasalanan. Tapos ginagamit pa niya si Ili Soriano na ganun daw ang ginawa nung pamamahala kay Ili Soriano pati sa kanya. Pareho daw. Nako, bakit ano ba? Ano ba ang pakialam nun? Diba wala naman yung pakialam doon sa'yo. Oh, tapos itong ginagawa ni ay humihingi siya ng suporta sa mga mga subscribers niya, mga supporters niya. Humihingi ng pera. O ngayon, sino ngayon ang may something? O diba? Yun ang tunay na nanghihingi. Nako, perang pinaghirapan ng kababayan mo, bibigay sa iyo, nanghihingi ka ng tulong. Bakit? Ang laki-laki ng katawan mo. Ba't hindi mo gamitin sa pagtatrabaho at manghihingi ka? Oh. Di ba? Nakakahiya naman. Nakakahiya sa iyo na ang laki ng katawan mo, nanghihingi ka ng tulong. Kulang ka na lang magpalimos. Bakit ganyan? Nagpapalimos ka. Hindi dapat ganoon. Ang laki ng katawan mo, tapos yan, nangyari. Kung hindi mo sana pinagmura yung pamamahala at ang Iglesia ni Cristo, hindi magugulo ang buhay mo. O, di ba? Yeah, tama lang na gawin sa iyo yan. Di ba? Sabihin mo man, kahit hindi mo pa aminin, halatang halata naman na umiiwas ka, nagtatago ka na. At sigurado, stress ka na. Baka nga hindi ka na makatulog, di ba? Baka hindi ka na makatulog dahil sa stress mo. Siyempre, may kaso ka. O, di ba? May kaso ka. O, paano yan? Saan ka tatakbo? Di ba? Ayan, inilibas na yung search warrant mo. Di ba? Yung warrant of arrest sa'yo. Nako, kawawa kang bata ka. Kaya kung ako sa'yo, ay magbago ka na. Yun lang. Magbago ka na. Sundin mo lang yung kantang magbago ka. Kasi talagang pag hindi ka pa tumigil dyan sa mananatili ka dyan sa gubat habang buhay. Mahirap ang nagtatago. Ipipan nyo. Para kang daga na tago sa lungga na parang takot na takot dahil may nakabantay na pusa. Talaga naman may nakabantay na pusa. Bakit? Takot ka sa batas kasi may paglabag ka. Oh, 'di ba? Sabi mo agila ka. Tama nga, agila ka nga, andiyan ka talaga sa gubat. Oh. Hindi ka tulad namin, di ba? Kaya napakaswerte namin, malaya kami. Ikaw, magtatago ka dahil sa kasalanan ginawa mo. Oh, 'di ba mga kababayan? Oh, sa mga kababayan hanggang dito lang muna. Maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat at sa ating mga subscribers natin dyan at mga kapatid. Patuloy tayo sa paglilingkod sa kabila ng pag-uusig. Tuloy tayo.